2 days after, gumagawa ako ng sandwich para dalhin ko sa anak kong si Hivo. May practice ulit siya ngayon with Philip. So far, maayos naman ang lahat sa kanya. He's enjoying his practice with his tito. Excited lagi araw-araw, at pag umuuwi naman ito ay pagod na pagod. What are you doing, mama? Napatingin ako sa anak kong babae na nasa tabi ko, at nakatingin sakin. I'm making a sandwich for your kuya. Sabi ko dito. Sandwich. Busy po ba lagi si kuya? Bakit hindi po ako pwede sumama sa kanya, mama? Because kids are not allowed there. Sabi ko dito. Mama, kuya is also a kid. Napatigil ako sa paglalagay ng strawberry jam, sa sinabi ni Stephanie. Andito na naman po kami sa mga tanong ng makulit na to. Well, kuya is an exemption. How about ate? And your ate, Oceanie too? Pagputol ko sa sasabihin niya na alam ko na kung ano. Masyadong maraming tanong ng anak kong ito. Dadalhin mo po ba yan kay kuya, mama? Tanong ng anak ko. Yes, anak. Can I come, mama? Hindi pa naman ako nakakasagot, ay naririnig na namin ang sigaw ni Snow na pababa ng hagdan, kasama ni Amanda. Tita, can I come? Can I come? Natawa ako ng excited na excited itong bumaba kasama ang mommy niya na karga-karga siya. Of course baby, you can come with us. Sabi ko, yehey, mommy, you heard that. Can I come with tita? May pag-aalala sa mukha ni Amanda, habang nakatingin sa anak. Please mommy. But anak, mommy may gagawin pa kasi si mommy eh. Sabi ni Amanda kay Snow, na halatang ayaw niyang pumunta. Probably pagod siya, or may tao siyang iniiwasan. Sige na mommy, I wanted to see Kuya Hivo. Naiiyak na sabi ni Snow kay Amanda. I can bring Snow with me. Hindi ko siya pababayaan, Amanda. Sabi ko dito para tulungan ang bata na payagan ng ina. Tumingin sakin si Amanda, bago ilipat ang paningin sa anak niya. Bamantong hininga ito bago tumungo sa anak. Okay, papayag na ako, but in one condition, wag pasaway habang kasama mo si tita. Am I clear? Yes, mommy. Snow promised that I'll behave. Nang ibaba ito ni Amanda, ay agad na tumakbo ang anak ko, at sinalubong si Snow. Thank you, Tita Amanda. Napangiti ako sa sinabi ng anak ko. Gayon din si Amanda. Okay, let's go. Sabi ko sa dalawa. Snow, let's go. Hawak ni Stephanie ang kamay ni Snow, at excited na kinaladkad ito sa palabas ng bahay habang tumatawa. Napailing na lang ako sa dalawa, at binalingan ng tingin si Amanda. Mauna na kami, Amanda. Sabi ko dito. Sige Rina, pagpasensyahan mo na ang anak ko ah. Ano ka ba, wala iyon. Alam ko rin naman na gusto ni Stephanie na makasama si Snow. O paano, mauna na ako, at mukhang iniwan na ako ng dalawa. Natawa si Amanda bago tumungo. Kinuha ko ang basket na nilagyan ko ng pagkain. Paglabas ko ay nandoon ang dalawang chikhaiteng naghihintay sakin. Hali na kayo. Nagsimula na kaming maglakad papunta sa training area ni Hivo. This island is not a typical island. Nagulat din ako na para lang kaming nasa syudad, with a concept of being an islander. Wala pang 10 minuto ay nakarating kami sa training area ng anak ko. He's riding a motorcycle now, habang inaano niya sa mga hills. Nang makita ko kung paano siya lumitaw sa ere, halos atakihin ako sa puso. He perfectly landed, at nagpatuloy sa pagdadrive. Alam ko na ang about dito, but hindi ko pa rin kaya na makita si Hivo na ganoon. Just ko, malaki ang motor na sinasakyan niya, and kung manenuhin niya ito, parang feather lang o cotton. Kung ako nervyos na nakatingin kay Hivo, itong dalawang kasama ko ay nag-iingay, dahil chini-cheer nila ang kuya nila. Naririnig ko pa ang salitang wow sa kanila, habang nasa ere si Hivo. Nilapag ko ang basket na pinaglagyan ko ng pagkain sa mesa. Nandito si Philip at nakatingin sa anak ko, na umiikot sa field sakay ang motor niya. Hi Rina, bakit nandito ka? Sino yung nag-a-assist sa dalawa? Tinignan ko ulit ang lugar. Nakita ko sa hindi kalayuan ang anak ko na umiikot pa sa track field nila, habang sa bandang gilid nandoon si Oceanie at isang lalaki na hindi ko kilala. Sino yun? Nagtatakang tanong ko. Oh that's my cousin, sabi ni Philip, habang nakatingin pa rin sa anak ko.
Siya ang nagtitrain sa anak at inaanak ko. Akala ko ba ikaw? Kunot noong tanong ko sa kanya. Nung una ako but since he's here so siya na. Sabi nito, look at your son. Namamanghang sabi nito, sabay turo sa anak ko. Andan na naman yung umiikot siya sa ere. Diyos ko. Your son is very talented. Proud na komento nito sakin. Of course anak ko yun eh. Proud na sabi ko rin sa kanya, kahit nahihimatayin ako sa takot, na baka magkamali siya ng landing eh. Napailing siya at napatingin sa likuran ko. Ikaw lang. Tanong niya. Bakit? Naningkit ang mga mata ko, habang nakatingin sa kanya. May hinahanap ba siyang iba bukod sakin? I wonder who. Kasama ko ang mga bata. Bakit? Wala lang, nagtatanong lang. Sabi niya, bakit wala si Amanda? Pasimpleng tanong niya. Napangisi ako dahil dito. Sumisimple pa no. Hindi siya sumama. Ayaw niyang makakita ng pangit. Natatawang sabi ko at nakitang tumaas ang gilid ng sulok ng labi niya, na tila ba ay may naalala siya. Tinawag ko ang dalawang bata na nagtatatalon pa sa tuwa, habang nakatingin sa Kuya Hivo nila. Agad na lumapit ang dalawang bata kay Philip para humulik sa pisngi nito. Iniwan ko muna sila para lapitan si Hivo, na nasa tabi na ng pinsan ni Philip. Hivo anak, tawag ko dito. Mama, masaya itong lumapit sakin. Pawisan ito, buti na lang may dala akong dalawang towel dito. Did you have fun? Tanong ko sa kanya and he nodded. May ngiti sa labi nito at tuwang-tuwa, habang pinupunasan ang likuran niya. Agad ko siyang pinunasan ng pawis sa noo at likuran niya. Pagkatapos niya ay tinawag ko si Oceanie, na papalapit na rin sa gawin namin, kasabay nito yung pinsan ni Philip na nakatingin ito sakin. Hello po tita. Bati nito. Kagaya ni Hivo ay pawisan rin ito. Halika nga ditong bata ka. Naligo ka na rin ng pawis o. Nakangiti lang siya habang pinupunasan ko. Thanks tita. Sabi nito after ko siyang mapunasan sa likuran niya. You're welcome darling. How about me? May pawis din ako. Tumaas ang kilay ko sa pinsan ni Philip na nasa harapan ko. And bakit kita pupunasan? Tanong ko. I'm just kidding. By the way, I'm fiancé. And you are. She's taken. Masungit na sabi ng anak ko at kinuha ang kamay ko, habang nakakunot ang noo, at hinatak ako pabalik kay Philip na nakikipaglaro kay Snow. Ma, you should stay here. Kunot noong sabi ni Hivo habang umikot sa mesa, para puntahan ang kapatid, habang ako naman dito ay nakanganga sa ginawa niya. Kasalukuyan na kaming kumakain ng dala ko, nang bigla akong kinalabot ng anak kong babae. Mama, are you sure Tito Philip is not the father of Snow? Napatingin ako sa gawin ni na Philip, at nakitang gaano siya kaalaga kay Snow. Siya ang nagpapakain sa bata, at na-enjoy din ni Snow ang company niya. Para silang mag-ama. I shook my head. Pakiramdam ko, na mamanipula ako ng anak ko. Eat your food. Sabi ko na lang kay Stephanie, at sinulyapan ulit si Philip at Snow. Maybe. Can I sit here? Napatingin kaming lahat sa pinsan ni Philip. Nakatingin ito sakin at nakangiti. Yung inuupuan kasi namin ay isang mahabang upuan na gawa sa kahoy, na kasya ang 10 katao. No, wala ng space. Sabi ni Hivo at umisag papalapit sakin, yung tipong kahit hangin ay mahihiyang dumaan sa pagitan namin. Sobrang sanggit niya ngayon at seryosong-seryoso ang mukha. Narinig namin ang tawa ni Philip sa di kalayuan. Eat your food mama, sabi pa nito. Napatingin ako sa kanya, at masama ang tingin nito sa plato niya. Mag-aalala si Papa pag nalaman niyang hindi ka kumain ng marami. Dagdag nito and he's emphasizing the word Papa. Nang tignan ko si Fiance ay napakamot ito sa ulo niya, na tila nahihiya. Bantay sarado Rinig kong sabi nito na binuntutan ulit ng tawa ni Philip. Pag-uwi namin ay sumabay na sakin si Hivo at Oceanie. Si Philip naman ay ihahatid kami at karga-karga pa rin niya si Snow. Yung fiance naman ay nagpapapansin sakin, pero lagi naman siyang nababara ng anak ko. Kaya sa natatawa ako sa isip ko. Kahit pala nawala ang papa niya, ay hindi pa rin ako malalapitan ng kung sino. Fiance is obviously hitting on me. Hinatid muna namin si Oceanie sa kanila, bago kami umuwi sa amin. Nung nakapasok na kami sa bahay,
nakita ko sina Mama sa loob ng bahay. Kasama nito si Hana na katabi ni Zave. Agad lumapit ang dalawang anak ko, at si Snow sa lolo at lola nila, para humulik sa pisngi, bago sila lumapit kay Hana para humulik sa pisngi nito. "Hello po Tita Hana," sabi ni Hivo nang siya na ang hahalik sa pisngi nito. For uncertain reason, sa hindi inaasahang pangyayari, Hana managed to utter the word Hivo. Tuwang-tuwa ang lahat nang mabanggit ni Hana ang pangalan ni Hivo. Halos maiyak sina Mama sa saya. Napahawak din ako sa baba ko sa sobrang saya. Parang maluha-luha ako na lumapit kay Hana at niyakap siya. "I miss you," I whispered, enough for her to hear me. Mas lalo akong naiyak nang gumanti siya ng yakap. "I'm glad," rinig kong sabi niya, bago ako kumalas sa yakap niya. Nang tignan ko siya, tulala pa rin siya, but nakatingin na sakin. Walang emotion ang mukha niya. She's looking at me purely. Wala akong makuhang lungkot, takot o pag-aalala sa mukha niya. She's not okay, but she's making a progress and that's okay. A week after, kasama ko si Amanda, Divine at ang mga bata sa dagat. Mang-angguha kami ng parang small clams para lutuin mamaya. Mamaya ang uwi ni Silver kasama ni Kale. We always communicated pero iba pa rin talaga pagkasama namin siya dito ng mga bata. "Girl, anong meron sa inyo ni Philip?" Tanong ni Divine kaya napatingin ako sa dalawa, ito din ang gusto kong malaman sa dalawa, and since when pa? "Kuya look. It's a fish, it was Snow." Kasama niya si Hivo, habang si Stephanie ay kasama si Zave at Oceanie, gumagawa ng sandcastle. "Hivo anak, bantayan mo si Snow ah." "Yes ma, no worry." Nang balingan ko ang dalawang kasama ko, ay nakasimangot na si Amanda, habang nakatingin kay Divine na tinatawanan siya. Napailing na lang ako sa dalawa, ay nagpatuloy sa pangunguha ng lamang dagat. Di makakapunta si Angie?" Tanong ni Divine. Napatingin ako sa kalangitan, makulimlim ang panahon kaya hindi mainit. "She's staying with Agatha. Parang mangganganak na yata yun in anytime." Sabi ko sa kanila. "Oh okay," nasabi ni Divine before she continue what she was doing. Habang naghuhukay siya sa lupa, nakita ko ang minimalist tattoo sa wrist niya. "It's a number 12, tainted there." "Vine, nagpatato ka?" Tanong ko. "Yes. Year ago, why?" "Nothing." "Saan ka nagpatato?" Kay Philip, bahagya akong nagulat sa sinabi niya, at napatingin kay Amanda na hindi makatingin sakin. I was about to ask her about the tattoo on her neck, nang dumating bigla si Philip at ang pinsan niya. "Hi, anong ginagawa niyo dito?" Napalingon kaming lahat kay Amanda, na nakayuko na at hindi makatingin sa mga bagong dating. "Hi Rina," lumingon ako sa gilid at nakita si Fiance na nakangiti sakin. Kumunot ang noo ko dahil sobrang papansin nito lately, kahit na binabara na siya ng anak ko. "Bakit?" Tanong ko. Di ko mapigil ang magsungit, lalo na't nakukulitin ako sa kanya. Noong nakaraan pa siya sa pangungulit sakin. Pinaparinggan ko na siya na may asawa na ako, pero mukhang hindi yun ang epekto sa kanya. "Hindi ba pwedeng tabihan ka?" "Hindi dahil may asawa ako." Sabi ko sa kanya na tinuwanan niya. "Bakit wala kang suot na singsing? Siguro sinasabi mo lang yan para layuan kita." "Actually mister, may asawa na yan." "Ayun o, sa likuran mo." Sinundan namin ang tinuro ni Divine gamit ang nguso niya. Nang malangganan kung sino ito, agad akong napatayo. It's Silver, at madilim ang mukha nito, habang nakatingin kay Fiance. "You're dead dude." Rinig naming sabi ni Philip na ikanakaba ko. Pagdating ni Silver sa bahay nila, hindi niya nadatnan ang mga anak niya. Instead, ang nakita niya sa loob ay ang kapatid niya. Hana is eating. Nang mapadako ang tingin ng kapatid niya sa kanya, malalaking hakbang ang ginawa ni Silver para maiakap ang kapatid. "Kuya, I'm eating," sabi ni Hana na nakasimangot. Mas hinigpitan lang ni Silver ang pagyakap niya sa kapatid, kahit na nagreklamo na ito sa kanya. Matagal na niyang pinangarap, na sana dumating ang araw na bumalik ang kapatid niya sa kanya. "Thanks God. Bumalik ka na samin." Halos maiyak na bulong ni Silver. "Kuya, you're smelly." Reklamo ni Hana sa kanya. Imbes na mapikon, mas sumaya si Silver sa ginawa ng kapatid. "I'll just go to my room."
Sabi ni Hana at nagmamadaling umakyat sa kwarto niya. Lumabas ang mga magulang niya sa kusina. They are happy na makita si Hana, na unti-unti nang nakikipag-usap sa kanila. Is she okay, Mom? Nag-aalala pa ring tanong ni Silver sa magulang niya. She's not, but she's making a progress and that's good. Sagot ng ama ni Silver habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Hana. Silver is satisfied sa nabalitaan niya from his dad. Kahit matagalan, basta tuluyang makabalik ang kapatid niya sa kanila. Kamusta ka sa Manila? I'm fine, Mom. Surprisingly, hindi nang gulo si Kia nung makabalik ako doon. Agad na inilibot ni Silver ng tingin ang bahay at nakitang, Mom, where's my kids? At si Rina, nasa dagat sila. Kasama nila si Divina at Amanda. Ganoon ba? Pupuntahan ko lang po sila, Mom, Dad. Silver leave immediately. Una niyang nakita ay ang bunso niya na tumatawa, habang kalaro si Zave at Oceanie. Nang mapatingin sa kanya ang anak, agad itong tumakbo papalapit sa kanya, na may ngiti sa labi. Papa, parang may kung anong humaplo sa puso ni Silver sa sigaw ng anak. 3 years ago, walang anak na sumasalubong sa kanya pag umuwi siya galing opisina, but now is different. May dalawa siyang anak na sasalubong sa kanya. Hello my baby, where's your mama? Tanong nito pagkatapos siyang halikan ni Stephanie sa magkabilaang pisngi. Tinuro ni Stephanie ang kinaroroonan ni Rina. Nawala ang ngiti na naka-plaster sa labi ni Steven, nang makita si Fiance na kinakausap si Rina. Binaba niya ang anak at agad na pinutahan si Rina. Madilim ang mukha at nakaigting ang panga. Nang lingunin siya ng lahat, narinig niya ang malutong na tawa ni Philip, habang siya ay masama ang tingin kay Fiance. Stay away from her, Fiance. Oh Larson, it's long time no see. It's nice to see you. Lumapit si Fiance kay Silver para makipagbatian, nang lagpasan siya ni Silver. Mas lumakas ang tawa ni Philip, kaya nasapak siya ni Amanda. Agad niyang ipinulupot ang kamay sa bewang ni Rina, at hinalikan ang gilid ng ulo nito. Rina missed Silver so much, pero nag-aalala siya dahil masama pa rin ang timpla ng mukha nito. It's not nice to see you. Masungit na sabi ni Silver dito. Well sorry dude, I didn't know na ikaw yung asawa na tinutukoy ni Rina. Mas lalong kumunat ang noo ni Silver. Anong you didn't know? Are you blind? Hindi mo makita na kamukha ko ang dalawang anak namin. Mas lalong natawa si Philip sa gilid, at sinabayan pa ni Divine. Go Silver, ipangalandakan mo sa mundo na walang ambag si Rina sa dalawang anak nyo. At tumawa ulit sila. Napapikit si Rina sa pang-iinis ni Divina sa kanya. Well the thing is, kumuha ng bato si Fiance, at biglang tumakbo si Philip nang mabilis paalis sa kinatatayuan namin. Nagtataka siyang sinundan ng lahat ng tingin. That man told me na yung asawa ni Rina ay hindi niya kilala, at pinaglihilang ni Rina ang mga bata sa iyo kaya kamukha mo. Ha? Ano daw? Don't tell me naniwala siya. Natanong ni Rina sa isipan niya, habang nakatingin kay Fiance na puno ng pagtataka. Don't tell me you believe that. Kunot noong tanong ni Silver. Well sort of. You have the weirdest culture and so the people, so yeah. Biglang umalangaw-ngaw ang tawa ni Divina at Amanda sa likuran. Kumunot ang noo ni Fiance, at napakamot sa ulo niya. It looks like na good time ako ng lalaki. Pauwi na kami nang makasalubong namin si Angie, na tumatakbo papalapit sa amin habang hinihingal. What's the problem, Angie? Salubong ni Divine. Nag-aalala na rin ako. Fiance, you need to come with me. Mangganganak na yata si Agatha. Po, where's my mom, tita? Nag-aalalang tanong ni Oceanie. Come with me, honey. Nauna si Angie habang hawak si Annie sa kamay. Tumungo ako kay Silver dahil alam kong balak niyang puntahan si Kale. Ang naiwan na lang ay ako, Amanda at Divine na karga si Zave. Mama, lalabas na ang baby ni Tita Agatha? Tanong ng anak ko. Yes anak, lalabas na ang baby sa tiyan ni Tita. Can we visit Tita, Mama? Napatingin ako sa mga kasama ko. Tulog na si Zave at Snow, habang si Hivo naman ay inaantok na rin. But anak, please Mama, kahit sandali lang po. Sige na Rina, kami na ang bahala kay Hivo. Sabi ni Amanda kaya napabuntong hininga ako at pumayag. Gusto ko rin makita si Agatha. Gusto ko siyang samahan din. Sige, salamat Amanda ah.
Lumiko kami ng daanan ni Stephanie, dahil pupunta kami sa bahay ni Agatha. Maraming tauhan sa labas. Nakahanda na sila. Luluwas sila in any minute sa Manila para doon manganak si Agatha, kaya double-double ang security mamaya. Nang makapasok kami sa loob, nagulat si Silver na makita kami. Agad niya kaming sinalubong ng anak niya. "Why are you here?" Tanong niya. "Your daughter wanted to see her tita." Gustong-gusto ko rin siya makita. "Where is she?" "Upstairs." "Pababa na dahil babalik kami ngayon sa city." "I'm sorry babe." "It's okay. I understand." Binigay ko sa kanya si Stephanie. "Hold her for a minute. Pupuntahan ko lang muna si Agatha sa taas." Umakyat ako sa taas para tignan si Agatha. Nang makapasok ako sa kwarto niya ay nakaupo siya sa kama. Katabi niya si Angie. "Lalabas na?" Tanong ko. "Oo yata, mukhang napaaga." Aniya at pumikit ulit sa sakit. "Kale, mabuti padalhin niyo na agad si Agatha sa city, at baka lumabas ang bata ngayon." Bumukas ang pintuan at pumasok si Philip. "Ready na ang chopper Kale. Let's go." Agad na inalalaya ni Kale si Agatha pababa. Nakasunod kami ni Angie at Annie sa kanila. Hinatid namin sila hanggang sa labas ng bahay. "Where's Silver?" Tanong ko kay Fiance nang palabas na siya. "I think hinatid niya si Stephanie sa inyo." "I see, thank you." Maraming chopper ang naka-ready sa open field, na hinanda talaga nila para sa araw na mangganganak si Agatha. Nakita ko si Silver. Nang makita niya ako ay agad siyang tumakbo palapit sakin, at hinalikan ako sa labi. "I'll be back babe." Aniya at tumungo ako, saka siya sumakay sa isa pang chopper na pagmamanehunan niya. Hawak ko si Oceanie, habang nakatingin sa mga papalayong mga chopper na nasa himpapawid na. Nang mawala na sila sa paningin namin, ay tumingin ako kay Angie. "Sa bahay na kayo Angie?" Sabi ko dito at tumungo naman siya. Nang makarating kami sa bahay, ay sinalubong kami ng mga magulang ni Silver. "Nakaalis na ba sila?" Tanong ni Mama sakin. "Yes po ma. Mabuti naman kung ganoon, at baka mapaano pa si Agatha." Nag-aalalang sambit ni Mama. "Rina, anak, saan na ang apo ko?" Napatingin ako kay Papa sa sinabi niya. "Po." Gulat na tanong ko. Nagulat din si Angie sa sinabi ni Papa. "Ang sabi sumama sa'yo ang bata." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Napatingin ako kay Angie na nag-aalala na rin. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko, na binalikan ang dinaanan namin kanina. Oh my God! Don't tell me, na ang anak ko ay nasa isa sa mga chopper na umalis kanina.